Okay, let's continue our studies sa aklat ng Efeso. So po, lahat ay sa nakaraang 7 linggo ay marami na kayong natandaan at natutunan at na-apply sa ating buhay. Napakarami pong spiritual truth. And again po, I encourage everyone to participate kung may pagkakataon and lahat po ng question nyo ay okay. It's open and it's okay na itanong nyo. Kahit sa kalagitnaan ng ating kakaroon ng discussion. Okay. Po ating pag-aaralan ngayong gabi, Book of Ephesians, Part 8. Meron tayong 3 verses na babasahin ngayon. Ephesians 1:21 to 23. Sasagutin natin to. Ito ang mahalagang question na dapat malaman natin at ang lahat ay malaman ng sagot bago matapos ang gabi. Ang lahat nga ba ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo? Okay, let's establish what the Bible says. Lahat ng sagot diyan ay makuha natin sa ating pong scripture. So you've got po a Book of Ephesians. Yeah, please open your physical Bibles. Sa nakaraang linggo na pag-aralan natin from verses 18 to 20 na ipinapanalangin ni Pablo na ang mga puso ng mga mananampalataya ay lalong maliwanagan pa at makilala ang mga spiritual blessing. Pinalangin din niya na sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ay makita natin sa buhay natin tayo mga mananampalataya. Ang sabi doon, ang kapangyarihan ding ito ang ginagamit niya ng buhayin niyang muli si Kristo at ng paupain sa kanyang kanan sa langit. So yung kapangyarihan yon na ginamit ng Diyos, the same power. Di ba ang ganda, no? Yung same power na para buhayin uli si Kristo, and the same power na umiiral sa inyo, sa akin, sa lahat ng mga mananampalataya. Yan ang ginagamit ng Panginoon at dapat makilala natin, that's one of our spiritual blessing, spiritual weapons, the power from above. So kung yan ang ginamit para mabuhay si Kristo, dapat po ang lahat ng nasa atin ay wala ng patay na spiritual. Unang-unang na-restore na tayo spiritually, buhay na tayo sa Panginoon na ibalik ang ating relationship sa Kanya. Kaya tayo ay malayang-malaya ng makakatawag, makakalapit, makakahingi ng blessings, makakahingi ng wisdom, lang pagpapala sa ating Panginoon. We have been spiritually restored in our relationship with God. That is through the works of Jesus Christ. So ngayon po, na-establish natin na ang ating Panginoon ay nakaupo na sa kanang kamay ng Ama. So that means po, He is now seated in authority in heaven. Namamagitan sa atin. Pinagtatanggol tayo, binabantayan tayo, ginagabayan tayo. Okay? So, yung ating pong pagtatapos ng pag-aaral last week, yan po ang ating na-establish. Jesus Christ is now ruling in heaven. Pero, if He's ruling in heaven, ang ibig niyang sabihin ay sa lahat ng dako ng lugar, ng langit at lupa ay siya ay nagahari. Siya ang kapangyarihan ba niya ang umiiral? Okay, tingnan natin, pag-aralan natin ngayong gabi yaan. So, verses 21 to 23. Okay, sabi dito, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Okay, nasa ilalim ni Kristo ang lahat ng kapangyarihan. Kapangyarihan sa langit, kapangyarihan sa lupa. Okay, una nating address, ipaliwanag ang kapangyarihan sa langit o the principalities in heavens.
Ang lahat pong yan ay meron. Bagamat hindi natin nakikita yan, yan po ay isa sa mga nilalang ni Kristo. Buksan po natin sa Colossians. Colossians 1:16. Ano pa yung mga kapangyarihan, mga nagahari, namamahala, spiritual forces, spiritual authority. Buksan natin, Colossians 1:16. Malinaw na sinabi dito. Sapagkat sa pamamagitan niya, again, sino yung niya? Dapat na i-capital ko po yung N, si Kristo. At para sa Kanya, through Christ and for Christ, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita pati rin ang hindi nakikita. So we're now, the Bible is telling us through Colossians, may mga spiritual forces po na hindi natin nakikita ngayon. But whether with seen or unseen, ang lahat pong yan ay nasa kapangyarihan at nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Sabi nga, tutuloy natin, katulad ng mga espiritong naghahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. So they were all created through Christ and by Him and for Him. So makita natin na hindi lamang yung nakikita natin dito sa mundo ang umiiral ang pagiging Diyos, ang pagiging Panginoon, ang pagiging hari ni Kristo. Malinaw din na nabasa natin sa isa sa mga very popular na scripture na nabasa nyo at marami ang may alam nito. Doon po sa Ephesians 6:12. Okay, hope everyone is following well. Sapagkat ang kalaban natin ay hindi mga tao. Okay, hindi tao, kundi masasamang espiritu sa himpapawid. Mga pinuno, mga kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadilimang namamayani sa mundong ito. Spiritual dark forces. Yun po ang mas matindi nating kaaway. Dahil yan, unang hindi natin nakikita, we are deceived by their scheme, yung paano sila kumilos, gumamit ng mga bagay, gumamit ng mga tao para tayo ay mapahamak, sirain, wasakin, pati ang ating mga pananampalataya. So they are po spiritual dark forces in the atmosphere. So marami ang hindi nakakaintindi niyan, lalong-lalo na po ako sa mga hindi nakaintindi noon. Akala ko ang mga kalaban natin ay nasa impyerno o galing sa impyerno o doon sila namumugad. Yung pala nandiyan sila sa alapaap, umiikot, humahanap ng mga pagkakataong tuksuhin, itulak sa kaaway. Tayo, ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya. So nakakatakot po yan. So we cannot battle them, di natin sila pwedeng labanan, talunin, o makipagtunggali nang wala ang tulong ng Panginoon. So we need God to be able to even face them. At para ma-resist natin sila. Kaya nga sabi, si Kristo ang namumuno, nasa kapangyarihan niya lahat ito. So makita niyo po, lalong lumilinaw ang ating pangangailangan kay Kristo. Paano natin malalabanan ito ng sarili nating lakas, sarili nating kakayahan? Unang-una, hindi nga natin nakikita. So we need to be spiritually alive. God would help us. The Holy Spirit will help us. Our minds be open. And we be discerning, nalalaman natin, nararamdaman natin, na nakikita natin ang pagkilos ng kaaway. Ang mga bulong ng masasamang espiritu. Yan po ang katotohanan. We cannot ignore this because they are present, roaming around us. Kung ito ay kailangan ng bawat isa, maging ang mga Kristiyano, kailangan din po yon. Kasi pinupunteriya niya ang mga Kristiyano. Mas tinatarget niya ito kasi nga, iniwanan na ang kanyang kaharian. So, nagnanais
si Satanas at kanyang ang mga spiritual forces na ibalik tayo, na sirain tayo. Wasakin ang ating pananampalataya, ang ating relasyon sa Diyos. So, yan po ang magandang sinasabi sa atin ng Book of Ephesians. Lalo na po ito. Ito nga, tumalon ito dun sa chapter 6 na sa chapter 1 pa lang tayo. Okay? So, balikan po natin ang sinasabi ng ating main scripture tonight. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan. Higit na dakila ang kanyang pangalan kaysa sa lahat. So aside po from the spiritual forces na nasa ating atmosphere, na nasa alapaap, nasa paligid natin, na nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo. Okay. So hindi lamang po 'yon yung mga namumuno in the heavenlies, maging sa ating pong paligid, sinasabi ang authority here on earth, ang mga gobyerno, ang mga nasa batas, ang nasa authority, ay ang kapangyarihan nila, ang posisyon nila ay galing sa Diyos. Yan po ang maging malinaw sa lahat. Lahat po ng gobyerno, lahat ng prinsipe, lahat ng hari, lahat ng prime minister, presidente, lahat ng namumuno sa mundong ito, ang kanilang kapangyarihan, ang pwesto, authority, position, ang kanilang pagkakahalal ay pinahintulutan galing sa Panginoon. Bakit sila nandoon? Saan po natin matatagpuan yan? Anong ebidensya na yan nga ang totoo? Basahin natin sa Romans 13:1. Marami na sa inyo nakabasa nito. Pero sana ay lalong maging mas malinaw sa ating pinapag-aralan ngayon na nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng naghahari at namamahala. So pag sinabi pong lahat ng naghahari at namamahala, no, nothing is exempted na hindi nasa ilalim ni Kristo. Basahin natin. Romans 13:1. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan. Kanina pinagdasal natin ng mga ang government authority, the earthly government authorities. Why? Ito po ang malinaw na sinasabi, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kailangan po maging malinaw at maintindihan ito ng lahat. Lahat po ng nakaupo ngayon ay sinasabi sa Romans, Diyos ang naglagay, Diyos ang nagtalaga. Ang kapangyarihan, authority ay nagmula sa Diyos. Ngayon, alam ko may mga tanong na naglalaro sa isip nyo ngayon. So lahat ba ng mga tyrannical rulers, mga masasamang namuno, mga korap, mga taong nagpahirap na mga tao, ang Diyos ang nagtalaga? Ang sagot po ay malaking yes. Oo. Kahit po yung mga evil rulers, masasamang, nakakakilabot, na mga namuno, na namuhay noon, na mga namatay, na wala na, yung mga kasalukuyan po. Mga good rulers, mga bad rulers, corrupt rulers. Meron din naman mga mabubuting rulers. Okay? So, ang tanong ngayon, bakit tinalaga sila ng Diyos? Kung marami silang pinapatay, pinakulong, pinahirapan. Okay, marami po mga bagay na hindi kagad binigay ng Diyos. Ang reason, hindi kagad niya inireveal sa atin. Pero alam natin, sinabi ng Biblia, ng lahat ng bagay ay merong purpose. May dahilan. Ginagamit ng Panginoon ang lahat na ito para matupad ang kanyang plano, ang kanyang purpose, ang kanyang adhikain. Okay? Hindi natin naiintindihan. Pero kung re-reviewin natin po ang history, marami na kayong naiintindihan bakit nangyari yon. Bakit siya nilagay doon? Bakit siya namuno? Bakit siya naghari?
Nakita natin ang mga sagot pagkaraan ng mga ilang taon, pagkaraan ng sandali. So hindi po natin nakikita ngayon bakit meron tayong mga rulers ngayon na nakakalagim ang kanilang pamumuno. Nakikita natin ang kasamaan, ang korupsyon. Ang mga nasa gobyerno ngayon, lalong-lalo na po sa bansa natin, nagtatanong tayo, bakit? Bakit na ihalal yan? Bakit na ipwesto yan? Bakit nasa Kongreso, nasa Senado? Bakit nasa gobyerno? Bakit ministry head yan? Merong plano ang Panginoon. So ginagamit sila ng Panginoon para sa maraming kadahilanan. Lahat namang yon pauwi sa para maluwalhati ang Diyos o matupad ang kanyang plano sa buhay natin. Pero ito po, ang tandaan, tanggapin, paniwalaan ang sinasabi ng Romans. Lahat sila ay nagmula sa Diyos. Siya ang naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Makita niyo naman, marami na tayong nakita sa history. Example po, si Hitler. Marami nagtataka, bakit siya nalagay doon sa pwesto yun, marami siyang pinapatay, pinakulong, minurder ng mga Hudyo. Ngayon, kayo, marami na sa inyo ang nakaalam bakit. Bakit? Okay? So, hindi po lahat ay nalalaman natin ngayon kung bakit namumuno at meron tayong mga tao sa gobyerno na dyan. So, isa pong malinaw na dapanggapin natin lahat ng authority. Hindi lamang po sa gobyerno. Dapat yung malaman, lahat ng authority. Ibig sabihin, lahat ng merong government rules, may authority. That includes the church. Then again, the question will crop up again. Dadating na naman. Bakit po may mga pastor na ganon, namuno, nanguna sa mga simbahan na naging naging masama ang kanilang pamumuno, nagbunga ng mga kadiliman. Sila po ay natanggal, nahulog, nadapa, fallen from grace. Again, meron na naman reason bakit ginawa ng Panginoon, pinahintulot ng Panginoon ang mga bagay na yan. So lahat po nangyari sa paligid natin ay na-establish na po natin that is all under the sovereign will and control of God. That's how powerful God is. Kasi hindi niya magiging Diyos kung hindi niya kontrolado ang lahat. Marami siyang pinapahintulot. Kahit mahapdi, masakit, makakalungkot. Again, for a reason, for a purpose. So, as Christians, we always believe on the works of God. Paniwalaan natin na ginawa niya yon, meron siyang dahilan. Meron siyang gustong ma-accomplish. So now that we have established whoever is sitting right now, whether dito sa Australia, sa Pilipinas o sa anumang bansa sa daigdig na ito, ang nag-upo sa kanila ay ang Diyos. Okay, now I have a question for everyone. So let me ask everyone kung makakapag-participate po kayo at makasagot. Kailangan bang makilahok ang isang Kristiyano sa mga kilos protesta? Na-establish natin kanina, lahat ng government authorities, ang Diyos ang nagtalaga. Kailangan ba tayong makilahok sa mga kilos protesta? Okay, ano na lang natin, mag-concentrate tayo sa Pilipinas sa mga nangyayari ngayon. Is it the duty of Christians to be involved in those riots, protests, violence, expression of hatred, expression of dissatisfaction sa mga nangyayari? Do we have to do this? Anyone? Ako po, Pastor. Wala po, Pastor. Gino, kailangan ba? Dinig po ako. O dinig ka, Gino? Para, para po sa akin, siguro po,
Kung ako ang ano, tatanungin, pastor, hindi na po siguro ako sasali sa mga protesta. Gagawin ko na lang po siguro ay kung yung mga nagpo-protesta man, panalangin na lang po sila, lalong-lalo na po yung mga namumuno po. Ipanalangin na lang po siguro, pastor. Pagpasa-Diyos. Yan lang po, pastor. Thanks, Gino. Sangayon ako dyan. Okay. Sino pa may ibang opinion o merong ibang sagot? Kailangan ba tayo makilahok? Join mga protest, mga kilos protesta. Well, sinabi po ng Bible na kung sino man po nakaupo dyan, igalang natin, sundin natin. Kaya nga meron tayong gobyerno para sila daw ay mag-ayos, magkaroon ng peace and order para maparusahan ang mga gumagawa ng masama, gumagawa ng krimen, para magkaroon ng kaayusan ang paligid natin. So ang duty po ng isang Kristiyano, ng mga mananampalataya is to pray for our government, to obey everything po, everything that they are asking us to do, to comply. Unless yung inuutos nila ay salungat sa inuutos ng Diyos. If not, kung di man tayo in agreement, di man tayo sang-ayon, we need to obey. Hindi po tayo kailangan sumali doon sa mga kaguluhan na yan. Ang dapat pinapagdasal natin ngayon ang sitwasyon ng Pilipinas. No matter how corrupt ang nangyayari, nakikita natin, nagkakaroon ng revelasyon sa ating pong nababasa, napapanood kung gaano kasama, gaano kalaki ang mga ninakaw, winaldas na mga salapi ng gobyerno. We pray for them. We pray for peace. We pray for good government rules. We do not need to join them. We need to obey everything unless magkakaroon po ng conflict ang inuutos nila, pinagbabawal nila, at ang sinabi sa atin ng Biblia. Okay. So, again, let's concentrate po. Bakit mga nangyayari, ang mga nangyayari sa Pilipinas ngayon? Ano sa palagay nyo ang mga tatlong pinakamalaki? Mag-ina na lang tayo ng tatlo. Ano sa palagay ninyo ang tatlong pinakamalaking kadilimang umiiral sa bansang Pilipinas ngayon? Can you name trees? Pwede kayo magsabi ng tatlong bagay na talagang umiiral, kasamaan, kadiliman sa Pilipinas. Anyone po? So let's participate. Pastor, corruption po. Okay, corruption, one. Okay, anyone else? Sino pa? Anong mga... So we're not po, hindi po ako naghahasik ng ng magkaroon tayo ng uprising. Ha? Inaano lang natin, suriin natin ang mga kadilimang maaaring nagko-contribute kung bakit malagim ang mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. Okay, corruption, ano pa po? Pastor, idolatry po for me, yung parang they are yung ano nila, ang idolatry nila is nasa tao, nasa politician, nasa leader. Yun po, yung they are not being like the citizen na dapat yung sa bayan yung ano mo, it's instead they are looking on the leaders. Like dito ako kay ano and some naman dito ako kay ganyan. Oh, mga tinataas na ngayon, mga tao, no? Mga popular, mga powerful. Okay, corruption, idolatry, ano pa sa palagay nyo? Anyone else? Oppression po, Pastor. Adling? Sorry, sino yung Ray? Yes po. Oppression po sa mahirap. Oppression. Oh, injustice. Inaapi ang mga mahihirap, mga walang kalaban-laban. Ano pa? Ano pa pa? I'm not saying po ito talaga ang dahilan. This could be
ang ano lang natin, ang sinasaliksik natin, ano yung mga malalaking kadiliman na umiiral ngayon sa Pilipinas. We're not saying, we're not gonna establish na yun talaga ang dahilan. Bakit dumadaan sa malaking pagsubok, bagyo ang bansang Pilipinas. Bagamat marami pong Kristiyano doon, maraming nagdarasal. Maraming mananampalataya. Ang inuutos sa atin ay sundin natin yung pagdasal natin ng mga namumuno. Sa akin po, ang tatlo ay ang corruption, yes. Hello po, Immorality. Pastor. Good evening. O, ching po, Nanay Roda, ano po kayo? Anong sagot niyo po? Siguro po isa sa dahilan ay yung mga Pilipino mismo. Kasi po, during election, pumapayag silang bilhin ang kanilang boto. Siguro naman sa kahirapan kaya sila pumapayag. Isa rin din sa dahilan, masisisi ang mga tao. Kasi pag binibinta nila yung kanilang boto ko doon sa kahit hindi karapat-dapat ang kanilang pinili, basta nabigyan sila ng pera, okay na rin. Yan lang po. Yeah. Totoo po yan. So lahat po yan ay maaari at totoo. Totoong nangyayari yan. Mga vote buying, mga korupsyon, miiral. Maaari po na ang dahilan, mga kadilimang umiiral ngayon ay immorality, idolatry, homosexuality. Kasakiman, sabi dito. Thank you, Hilda. Yan kasi, it could be, lahat po ng sinagot nyo ay tama. I'm not saying po yan ang ano. Pero yan po ang tatlong malaking nakikita natin na talagang ano. Pinapalakpakan, tinatanggap na noon ay hindi. Everyone is now living in an immoral way. Wala na po, natanggal na ang ano ng Pilipinas no na masyado silang ano po sa immorality, malakas ang pagsunod ng Pilipinas noon, pero ngayon ay nawala na. Marami na po ngayon live-in, hindi na nagpapakasal. Immorality, homosexuality po, lahat ng dako ay yan ang pinapalakpakan, yan ang matindi, at idolatry nga. Yung idolatry nga na sinabi ni Lynn, idolatry po kung ano ang makikita nating pagsamba sa mga hindi dapat sambahin. Okay? So bagamat nangyayari po yan, the Bible, nabasa natin ngayon, si Kristo pa rin ang lahat ng may kapangyarihan. So nakikita natin, yan, yung mga kasamaan na yan, but we have to remember. We have to remember po, hindi tayo mawawala ng pag-asa, hindi tayo matatakot, manghihina, na ang mga bagay na yan ay may mga katapusan. At ang maaaring yan ay umiiral ngayon, ang kasamaan, pero meron pa din pong pagkahari ng Diyos na nasa bawat dako ng ating daigdig. Bagamat hindi ito nararamdaman at hindi natin nakikita. Okay, so bumalik po tayo sa Ephesians sa ating main verse. Ang sabi, kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat na naghahari at namamahala. Mga namumuno at may kapangyarihan. Na-establish na po natin ngayon kung sino ngayon ang nakaupo sa anumang pwesto, ang kanilang kapangyarihan ay galing sa Diyos. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanila dahil may dahilan, may purpose ang ating Panginoon. Kung yan po ang totoo, ngayon, another question po natin, kung Kristo nga ang pinakamataas sa lahat ng kapangyarihan, bakit hindi natin nakikita ang lahat ay nagpapasailalim sa Kanya? Okay, 20 bagay ngayon po ang nagre-recognize ng rulership o pagka-Panginoon ng ating Panginoong Jesus. 2 bagay lang po ang sa kasalukuyang tinatanggap ang kanyang paghahari sa langit at sa
simbahan. Sa rest of the ng ating paligid, ang mundo ay hindi pa nire-recognize, hindi nakikita, hindi nagsasubmit ang authority ng ating Diyos. But God is ruling po in the hearts of every believer. Sa langit po, lalo na sa langit, everyone is in complete submission of the authority of God. Magbat hindi natin nakikita ngayon kasi nga sa kasamaan pumapaligid sa atin. Maraming sarado ang puso, sarado ang mata, walang relasyon sa Diyos. Ang sabi nga, ang lahat ng ito ay nakikita, this could be discerned spiritually. Kung spiritually alive ang tao, makikita niya ito at mararamdaman niya. So ang lahat ng ito ay nandito na. Pero hindi pagganap sa mga hindi anak ng Diyos. But for us Christian po, dapat ito ay umiiral sa buhay natin, sa puso natin, sa lahat-lahat sa atin. Na ang Panginoon ay Panginoon, Hari ng Hari. Siya ang mayroong pinakamataas na kapangyarihan, authority. So makikita niyo po ang dalawang bagay na ito, doon pa lamang siya accepted. Is God in complete sovereign control of everything that's happening in this universe? The answer is yes. Pinapahintulutan niya ang mga bagay na ito kasamaan sa panandalian. Pero meron pong katapusan. Darating ang panahon na magaganap yan. Kaya balikan natin yung main scripture natin. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng mga naghahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihan. Higit na dakilang kanyang pangalan kaysa sa lahat. Hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. So now we can see His rule, His name above everything else. Ngayon lang, hindi nga nakikita ng lahat. Okay? Ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang pinakamataas na pangalan na ibinigay sa atin. Pinatotohanan niya, ilang beses sinabi yan, marami tayong scripture na nababasa na yan ang sinasabi. Tulad po ng Philippians 2, 9-11. Ang sabi, kaya't pinangalanan siya ng Diyos na lubhang dakila at binigay sa kanya ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus, tumukod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. At ang bawat dila ay ipahayag na si Hesukristo ang Panginoon sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Ganon din po sa Acts 4:12. At walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao sa pamamagitan nito na dapat tayong maligtas. Everyone should be aware of this. Kung hindi pa man po, you cannot be saved under anyone else's name. Sa pangalan lamang ni Jesus na ibinigay sa atin, tayo ay maliligtas. Malinaw po. Walang kasinlinaw ang sinabi ng Acts 4:12. Ganda rin ang sinabi ng Colossians 3:17. Ano man ang inyong gawin sa salita man o gawa, gawin ninyo ito sa lahat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na nagpapasalamat kay Diyos Ama sa pamamagitan niya. Ano man ang gawin natin? So everything revolves around the name of Jesus Christ. Ano man ang gawin natin? Gawin natin to sa lahat. So that means He is everything. He feels everything. Pinupuno niya ang lahat ng ating paligid, ang lahat ng nilalang, ang lahat ng nasa nakikita natin. Ganda rin ang sinabi sa Philippians 2:10. Upang sa pangalan ni Jesus, tumukod o lumuhod ang bawat tuhod sa langit at sa lupa at sa ilalim ng lupa. John 14:13, ang anumang inyong hingin sa aking pangalan, gagawin ko upang ang Ama ay luwalhatiin sa anak. See how beautiful is that? How powerful, how big the name of our Lord Jesus Christ is. Paano natin mai-ignore ang relasyon kay Jesus na pinakamataas? Maging ang pangalan niya ay pinakamataas.
Walang matataas pa doon sa pangalan na yun. Walang hihigit pa. At dahil sa pangalan niya, tayo ay maliligtas. Ganda rin ang sinabi sa Revelation 19:12 to 16. At may pangalang isinulat na wala ni isang tao ang nakakaalam kundi siya lamang. At siya'y tinawag na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na nagpapahiwatig ng sukdulang kapangyarihan, na nauugnay sa kanyang pangalan. Ang sukdulang kapangyarihan na taglay ni Kristo ay nauugnay sa kanyang pangalan. That's how big, how powerful, how magnificent, how glorious our Lord and Savior, Jesus Christ. So, again po, I cannot emphasize more the importance of having a relationship with Jesus Christ who bears the name that is above all names. The one who has the most powerful authority in heaven and on earth. Kaya wag na po tayong mag-isip at maghintay pa na establish natin ang ating relasyon kay Hesukristo. Malaman natin at maintindihan natin at paniwalaan natin ang ginawa niya sa krus at sa Kalbaryo para tayo ay maligtas. Wala na pong ibang tagapagligtas. Okay, let's go back to our main verses tonight. Verse 22 naman po, ang sabi, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat. Again po, this is again emphasizing, repeating. Ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia na siyang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay kabuuan ni Kristo na siyang bumubuo sa lahat. Let's understand this po. This is important and this is a challenging verse. Lahat daw po ay pinailalim kay Kristo at ginawa ito at nangyari ito para sa ikabubuti ng iglesia. Ayan. Para sa ikabubuti ng iglesia. Noon hindi ko na masyadong naintindihan. So God did this. He put everything under the feet of Jesus Christ, under His full authority for the benefit of the church. How big and powerful this truth is. So God has given us a church wherein the fullness of Christ dwells, the full authority of Christ, that everything has been subjected under His authority for the benefit of the church. So nakikita natin ang importansya po ang mapabilang sa iglesia, ang tamang iglesia ng Panginoon, ng Diyos. Ang iglesia na to, na minsan po binabaliwala natin ang pagiging miyembro, ang pagiging kalakip, kaloob. Kung maiintindihan po natin ang Ephesians 1:22, magiging iba po ang inyong paningin, pananaw sa simbahang kung nasaan man kayo naglilingkod ngayon. Ang simbahang tama. Di ko po sinasabi, lahat ng simbahan ay ang simbahang kung bakit namatay si Kristo, kung bakit ang lahat ng kapangyarihan ay nasa ilalim ng paa ni Kristo. Siya ang tanging may kapangyarihan sa lahat at ang nagbebenepisyo po, ang tumatanggap ng kabutihan ay ang
simbahang tama na ayon sa Biblia. So if you belong to a biblical church wherein recognizing the full authority of the scripture, submissive and obeying every command, every authority of God, sabi, meron kayong benepisyo na hindi natin nakita, naiintindihan. Ngayon, alamin natin, ano ngayon ang benepisyo? Ano ang mga benefit ng church that now we understand that everything has been subjected to Jesus Christ for the benefit of the church. Ang sabi po, ang linaw po, para sa ikabubuti ng iglesia, kaya itinakda ng Diyos na ang lahat ay nasa ilalim ni Kristo. Alamin natin. Ano ang mga ikabubuti ng iglesia nung inilagay sa paanan ni Jesus ang lahat ng bagay? Anyone has an idea? Ano sa palagay nyo, ano ang nagiging benepisyo ng simbahan na now knowing that Jesus Christ is above all authorities, powers, dominion, position, government in heaven and on earth? Kasi di ba, ang linaw po, balikan po natin. I'm not introducing any logic or my reason. Ang sabi, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang Pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia. Yun. The question is, mga benepisyo para sa simbahan kung alam na ang lahat ng bagay ay nilagay sa ilalim ng paan ni Jesus. Gusto niyo bang malaman? Ano yung mga benepisyong ito na si Kristo ang naghahari, ang Panginoon, ang lahat-lahat ay ulo. He's the head of everything. Ang una po, kapanatagan sa misyong ginagawa. If Jesus Christ is the head of every authority and everything else in heaven and on earth, nagbibigay ng tapang dapat sa atin ang pagkakaalam na si Kristo ang namumuno. Kaya ang simbahan ay maaring maglingkod at magpahayag na hindi nakadepende sa makalupang kapangyarihan. Nakadepende po. Pasensya na po sa wrong spelling. If the church would recognize that Jesus Christ is in full authority over everything, then all we need to do is to be dependent on Him. We do not need to wait for any other forces or authority here on earth. Makakasugod po tayo, makakapunta tayo kung alam natin na tayo ay ipinadala, isinugo, at pinapunta, ginamit, pinili ng ating Panginoon na siya pala ang may kapangyarihan sa lahat ng kapangyarihan sa mundong ito. Pangalawa, kung si Jesus ang Panginoon ng lahat ng kapangyarihan, nasa Kanya, nasa ilalim niya ang lahat ng kapangyarihan, then mas magiging matibay tayo sa pagharap sa pagsubok. Sa kabila ng mga paghihirap at pag-uusig, tumitibay ang simbahan sa pag-asa, imbis na manghina. Kung alam ng church that Jesus Christ is the head of the church and the head over all things, then kahit po maghirap o tumanggap ng pag-uusig ang mga mananampalataya, tumitibay tayo sa kaalamang yan. So it's important po, nakikita yung importansya na malaman, maniwala, maintindihan ngayon that Jesus Christ rule and authority is over everything else. Simbahan, gobyerno, langit o lupa. Pangatlo,
malusog na otoridad at pamumuno. Kung alam ng mga namumuno sa simbahan na merong mas mataas sa kanila, ang mga namumuno ay sinusukat sa pagsunod kay Kristo bilang ulo na nakakabawas ng pang-aabuso at naguudyok ng magpakumbabang pananagutan. So ito po ay naiiwasan ang mga namumuno sa simbahan na umabuso sa kanilang posisyon, na dapat alam nila na merong mas mataas sa kanila na mananagot sila pagdating ng takdang panahon. Pang-apat, kung alam natin na si Jesus ang Panginoon and has authority over everything else, pagkakakilanlan at pagkakaisa ng katawan. Ang pagtingin sa simbahan bilang katawan ni Kristo ay nagpapalakas ng pagtutulungan, sakripisyo at pagkakaisa sa ilalim ng isang ulo. Why? We no longer should be looking at men. Those leaders, church leaders, mga namumuno, kahit mga pastor o ano pang posisyon. Alam natin na anuman sa kanila, hindi natin dapat nandoon ang ating submission or loyalty, kundi kay Kristo na mas mataas sa kanila. Kaya lalo tayong nagkakaisa. Panglima, pang-espiritual na kapangyarihan. Ang tagumpay ni Kristo laban sa mga puwersang kaaway ay nagbibigay ng tiwala sa panalangin at gawaing espiritual. So alam natin that He that is in us is bigger and has more power, is greater than he that is in the world. Si Kristo na ating pinagsisilbihan, pinapaniwalaan, dinadasalan ay higit sa kahit kanino. Pang-anim, mga prioridad na nakaayon sa layunin. Inuuna ang salita. Kaya ang nangyayari, inuuna natin ang salita niya, ang ministry works, ang pagdidisipulo, ang mga kawang gawa bilang tanda sa paghahari ni Kristo sa halip na popularidad na programa. Yung mga inuutos, yung mga adhikain, mga halimbawa, mga hinabilin sa atin ni Kristo ang ating susundin. No one else except to respect and to obey them, but our full submission is to the one who has full authority of everything else in this universe. Hindi pa tapos, pang-pito. Ito po yung mga benepisyo na kung bakit ngayon ang laki ng tinatanggap na benefit ng church dahil ang lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Pang-pito, meron tayong pag-asa sa pagbabago. Ang gawain ng ebanghelyo, pagkakasundo, pagdidisipulo ay ginagawa bilang pagkakakilala sa darating na paglilinis ni Kristo. God will renew everything. Kaya ngayon pa lang ay ginagawa na natin ang mga hinabili niyang ginagawa. Ang church should be involved in evangelism, making disciples, nagtuturo, nag-share ng mga magandang balita ng ebanghelyo. Dahil alam natin na darating si Kristo, babaguhin niya ang lahat. Lilinisin niya at haharap tayo para magbigay ng account. We will give an account to God. And knowing that, we will give an account to the one who has the full authority over everything else, then ang ating pong pagsisilbi ay mas matindi, mas taimtim, mas sincere. Pangwalo, kalinawan sa moral at pastoral. Ang mga desisyon, mga ethic, disiplina, pag-aalaga ay hinuhubog ng pamumuno ni Kristo na nagtutulak ng kabanalan at mahabaging pagtutuwid.
Ibig sabihin po, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating mga desisyon, lahat ng ating kilos ay nakasalalay sa mga itinuro ni Kristo. Ngayong alam ng simbahan na hindi pwede tayong gumawa ng anumang mga bagay na hindi ayon sa inutos ni Jesus. Number 9, meron tayong kapanatagan para sa pagtulong sa mga naaapi. Dahil ang huling kapangyarihan ay kay Kristo. Maaaring ipagtanggol ng simbahan ang mga inaapi, ang mga at maglakas loob na tumulong ng hindi natatakot sa pagkatalo. So we no longer worry about us being criticized sa pagtulong sa kapwa, knowing we are obeying someone who has the greatest authority of anyone or any government or any authority. Of course, gagawin natin yon. Pero kung may batas na umiiral doon, hindi naman natin yun babaliwalain. Pero hindi tayo mag-aalinlangan, hindi tayo matatakot na gawin ang mga pinag-uutos ni Kristo. At ang pang-10, pinag-iibayo ang panalanginan. So, knowing Jesus Christ is head over everything, pinagtitibay ang pagtitiwala kay Kristo, ang patuloy na pag-asa at panalangin bago ang anumang plano at gawain. So, before we do everything else, we pray to the one who has complete authority over everything else. Di ba? Kaya yung ginagawa natin bago tayo magdesisyon, magplano, yun ang inuuna natin. Humingi ng gabay, humingi ng kapaliwanagan, humingi ng tulong sa Diyos na naghahari at nagbumuno sa lahat-lahat ng bagay. How beautiful is that knowledge that God placed everything under the feet of Jesus Christ for the benefit of the church. Kaya po, mag-iiba talaga ang pananaw natin sa simbahan. Hindi natin babaliwalain yan. Hindi natin basta pupunta na lang tayo kung kailan natin gustong pumunta. Hindi na natin kailangan maging involved sa mga ministry, sa mga works, sa kaniyang mga adhikain, sa mga misyon, sa mga inabilin, sa mga dapat gampanan ng simbahan. Tayo po ay lalong magpupursiging gawin ng mga iyon. Dahil naintindihan natin ngayon, nalalaman natin ngayon na ang nag-uutos, ang naghabilin ng mga dapat gawin ng simbahan ay ang Diyos na inilagay kay Kristo ang lahat-lahat. Kaya po, Jesus Christ is the head of the church, not anyone else. No human being is the head of the church. Meron lang pong mga binigyan ng mga posisyon para ayusin ng mga bagay, but the final authority, the only head of the church is Jesus Christ. Ang ganda pa ng sinabi sa Ephesians po. Buksan natin. Sa pamamagitan ng iglesia, Ephesians 3:10. Ito, ang ganda ng sinabi tungkol sa church. Sa pamamagitan ng iglesia ay maipahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang nahahayag sa iba't ibang paraan. That's why we can claim victory over evil forces. Ang mga kampo ni Satanas ay magagapi natin sa pamamagitan po na when you belong to a church, hindi natin pwedeng harapin yun on our own. We need the church. We need to belong to the church kasi doon namumuno si Jesus. Doon niya ibinibigay ang kanyang grasya, ang kanyang tulong. At sama-sama tayo sa paggapi ng mga gawain ng kaaway. Ulitin natin ang sinasabi, sa pamamagitan ng iglesia, sa pamamagitan ng church, ay maipapahayag ngayon sa mga namumuno at may kapangyarihan sa kalangitan ang karunungan niyang hahayag sa iba't ibang paraan. So God has given us the spiritual blessings
and all the spiritual weapons so that the enemy can understand and can see that this has been given to the church to fight against the spiritual darkness sa pamamagitan ng church. Nakikita niyo na po kung gaano ka-importansya ang iglesyang tama, ang iglesyang sumusunod sa mga pinag-uutos ng Biblia. A biblical church is benefiting from all this, from the lordship of Jesus Christ. Kaya nga ang panalangin ni Pablo sa mga mananampalataya, ayon dun sa Colossian, ito po ang beautiful prayer ni Paul sa mga mananampalataya, sa mga Christians na kamukha nyo at ako, mga believers, mga nakikristo. Ito ang panalangin niya. Naway palakasin niya kayo sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. Now, knowing that Jesus Christ is the head of the church, that the one we're serving, the one we're worshiping, the one we are praying to, lahat ng kapangyarihan ay nasa ilalim niya. And doesn't mean po na ang church ay hindi na maghihirap, na smooth sailing na lang. Hindi po, makakatikim din tayo ng mga kahirapan, pagsubok, pag-uusig. Pero ito ngayon ang pinapanalangin ni Pablo sa mga mananampalataya na palakasin tayo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan. Para ano po? Para maging mayaman? Para po tayo ay maging popular? Maging malakas? Di po. Para makatagal at makapagtiis kayo sa lahat ng bagay ng may kagalakan. So we will go through trials and difficulties and tests and storms, but we'll draw our strength from God. Mapaglalagpasan natin. Kaya nga po, nung umakyat si Kristo sa langit, pagkatapos niyang mabuhay, kanino niya iniwan ang kanyang mga gawain? Sino ang magpapatuloy nito? The church. Ang iglesia ang nagpapatuloy ng mga gawaing sinimulan ni Kristo. Okay, ano po yung mga iniwan ni Kristo na ipagpapatuloy ngayon ng church? Let's have some interactions. Ano po yung mga bagay na yan? Pangangaral na magsisi sa kasalanan, pangangaral ng kaligtasan, pangangaral ng mga katuruan na ayon sa salita ng Panginoon, pag-share ng pag-ibig, ng compassion, para maintindihan ng tao, there is forgiveness sa kanilang mga kasalanan. Yan po ay tinutuloy ngayon ng church. So, ang iglesia po, the one you belong to now, if you know that you belong to a biblical church, ang ganda ng sinasabi. Ang ganda ng ating posisyon. Ang ganda ng ating ginagampanan. Kaya sinasabi po ng scripture na naghahari siya ngayon. Bagamat maraming mga tao na hindi nakikita, hindi naiintindihan. Kaya kung nalalaman niyo po, ang gawain ng Panginoon ay hindi nahinto. Ang mga tao ay marami ngayon nakakaintindi ng Ebanghelyo. Bagamat hindi ito nababalita, hindi ito naha-highlight sa radyo, sa telebisyon, sa internet, sa YouTube, pero humahasik, humahayo, lumalaganap ang gawain ng Diyos, ang gawain ni Kristo na ating itinutuloy ngayon. Hindi natin nalalaman yan, hindi natin nababalitaan ngayon. Kasi ang importante ngayon, ang mga naha-highlight yung mga kasamaan, mga news, mga movies, mga popular na mga kanta, mga movie star, sports, achievement.
yung mga kasamaan ng tao, pero sa kabila niyan, tahimik na humahayo ang simbahan. Tahimik na humahayo ang ebanghelyo. Tahimik na lumalaganap ang magandang balita. Dahil ang mga tao ngayon, mas gusto nilang pakinggan ang mga bagay na yan, mga makamundong bagay. Pero lumalaganap po ang kaharian ng Diyos dahil sa iglesia. Noon, nakala natin ang ebanghelyo ay para lang doon sa mga Kristiyanong countries na, maraming mga Christians. Hindi po, lumalaganap siya sa lahat ng dako ng mundo ngayon, silently. Kaya po totoo na si Jesus ay naghahari ngayon. Lahat ay nasa ilalim ng kapangyarihan niya. He is ruling in silence in this dark, dreadful world. Sa puso lamang ng mga mananampalataya na talagang siya ay buhay na buhay ang kanyang paghahari, ang kanyang pagiging Kristo, ang kanyang pagiging Panginoon, hari ng mga hari. Hindi natin nalalaman, lumalaganap po ang gawain ng simbahan, ng ebanghelyo. Kaya nga, ito, tignan niyo po ang mga countries na ngayon ay narating na ng ebanghelyo. Sa East Asia, sa China, sa Japan, South Korea, Mongolia, Taiwan, alam natin sa Pilipinas, sa Indonesia, na Muslim country, sa Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Myanmar, Cambodia, Laos, Brunei, Timor-Leste. Ito po ay mga Muslim countries, mga Buddhist countries. Pero narating na po sila ng ebanghelyo. Hindi pa to. Sa India, sa Pakistan, lumalaganap po ang mga Christian churches doon. Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Maldives, even sa Central Asia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Hindi natin alam na may mga Christian churches na rin pala dito. Hindi pa tapos dyan. Sa West Asia, sa Middle East, Armenia, Georgia, Turkey, Cyprus, Lebanon, maging sa Israel. Lumalaganap na po ang mga Christian churches, naliliwanagan na sila. Sa Palestine, sa Jordan, sa Syria, Iraq, Iran, meron po mga Christian churches na rin doon. Sa Saudi Arabia, although very limited, United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, maging po sa Yemen, na napaka-strict na Muslim countries, narating na po ang ebanghelyo. So hindi natin alam ito silently. The rule of God is extending. Hindi nababalita. Ayaw nila ibalita ito. So makikita po natin na ang mga bagay na ito. So it's talaga pong importante ang mabilang po sa biblical church, sa tamang simbahan. Okay? Ngayon, ano naman po ang tamang simbahan? Paano natin malalaman? Okay? Mga palatandaan na pagiging ulo ni Kristo sa simbahan na dinadaluhan mo ngayon. Ngayon, examine these things. If these things are present in the churches that you are attending to, the first question is Christ the head of the church that you belong to? O inaatinan mo ngayon, si Kristo ba ang ulo? Okay? Samin po natin ang mga palatandaan. Para malaman mo, tama ba ang sinisimbahan ko ngayon? Kahit po sabihin natin, Christian churches. Well, is it according to what the scripture is describing what a true church is? Examinin niyo po sa mga palatandaang ito kung tama ang inyong sinisimbahan ngayon. Ang pagtuturo na nakasento kay Kristo, ang mga sermon ay palaging nagbibigay diin kay Hesukristo, ang kanyang gawa,
at ang kanyang pamumuno kaysa sa mga programa o sa ibang personalidad sa simbahan? Si Kristo ba ang sentro? Ang buhay ayon sa sermon, ang pagsamba, pagtuturo, mga desisyon ay nagmumula sa Biblia at sa mga turo ni Kristo, hindi lamang sa mga uso o kagustuhan ng miyembro. So, the church leadership, ang simbahan po ay sinusunod ang turo ni Kristo, hindi yung gusto ng mga miyembro. Another palatandaan. Ang lingkod, ang mga namumuno, ang mga pinuno ay nagpapakita ng mapagkumbabang paglilingkod. May pananagutan at handang magsakripisyo, hindi naghahangad ng kapangyarihan o mataas na katayuan. Are the church leaders in your church displaying humility and readiness to serve? Hindi sila ang pinaglilingkuran. They're ready to serve others, to serve the church, to serve in the ministry. Meron bang pagkakaisa? Nilalayon ng kongregasyon ang pagkakasundo at pagkakaisa na nakaugat sa ebanghelyo. Wala tayong pinagtatalunan. Lahat tayo ay niniwala sa isang ebanghelyo. Yung mga ibang bagay ay minor. Ang mahalaga po kung ang tamang ebanghelyo ang pinapaniwalaan nating lahat. Hindi pagkakaisa na ipinagpapalit ang katotohanan or kabanalan. Are these things visible in your church? Do you see these things? Ito pa. Paghahati-hati ng gawain, ministeryo, ang lahat ba ay binibigyan ng opportunity to be involved in the ministry? Ang gawain ng ministeryo ay pinamamahagi. Ang mga miyembro ay sinasanay at hinihikayat na maglingkod. Do you see this in the church? Do you see this in the church that you are attending? Is everyone given an opportunity to involve in the ministry? We're not going to reject anyone who wants to be involved in the ministry works. Hinihikayat pa nga natin sila. Ang authority ng Bible, autoridad ng kasulatan na may kababaang loob. Ang mga desisyon ay hinuhugot sa Biblia habang ang mga pastor ay handang makinig, magtama at magsisi kapag kailangan. About our mission. What our mission goal? Misyonal na adhikain, ang mga gawaing panlipunan at pagkalinga ay nilaan upang katawanin ang paghahari ni Kristo. Hindi lamang sa itaas, hindi lamang itaas ang pangalan ng simbahan. So we're going out there doing street evangelism or house visitation, hospital visitation, prison ministry, hindi para ipakilala sa kanila ang simbahan. Hindi po yun. Ang ebanghelyo, ang pangalan ni Jesus, ang kaligtasang na idinudulot ng relasyon kay Kristo. Yun po ang ating pinapangaral. Meron bang tayong nakikitang pamumuhay Kristiyano kaysa pagtatanghal? Christian living instead of performance. Ang paglagong spiritual ay sinusukat sa karakter, disipulo at pag-ibig sa kapwa. Hindi lang sa bilang ng dumadalo o metric ng programa. So it doesn't matter po kahit maliit pala ang church. As long as ang pagdidisciple, ang paglagong spiritual, ang ating pong ginagawa, binibigyan ng pansin, binibigyan ng magandang kahulugan, binibigyan ng effort ang mga bagay na ito. But what about our spiritual battle? Nakikita ba niyo natin to sa simbahan? Seryosong pagharap sa spiritual na laban. Kinikilala ang spiritual na realidad, ngunit ang kumpiyansa ay nakapako sa tagumpay ni Kristo, hindi sa takot o panghihina ng loob. Ang mga namumuno ba, ang mga miyembro, ang church ba ay nagdadasal sa mga desisyong gagawin?
pag-asa at panalangin sa desisyon. Ang malalaking plano at ministry works ay hinuhubog ng persistenteng panalangin at paghahanap ng patnubay ni Kristo, hindi lamang mga estratehiya, mga strategic works. These are mga palatandaang hanapin niyo po sa church. Kung wala po ang mga ito, maaaring tanongin niyo, it's not a church wherein that church is not recognizing the lordship, the headship of Christ. Ngayon yung mga lingguhang serbisyo, nakikita ba natin ito? Nakasentro ba kay Kristo Jesus ang lingguhang pagsambang serbisyo? Ngayong alam na natin, lahat ay binigay sa ilalim, sa paa ni Kristo para sa benepisyo ng church. Well, kung yan ang nangyayari, anong klaseng serbisyo dapat? Anong klaseng worship service, Sunday worship service? Ang mga simbahang ito na binigyan ng benepisyo, ng benefit, ang pagiging Panginoon ni Kristo, ang pagiging higit sa lahat ng may kapangyarihan. Tanungin po natin, binabanggit ba ang pangalan ni Jesus ng malinaw at madalas sa church? Nakatuon ba ang sermon sa persona at gawain ni Kristo? Nakatuon ba ang kanta at panalangin kay Kristo, hindi sa damdamin o kagandahan ng pandinig? Kaya nga po, sa natin, sa DOCC, isa po yan sa mga talagang binabantayan natin at ginagabayan natin, ang mga kanta. Sino ba ang natataas? Sino ba ang naluluwalhati? Dapat si Kristo. Mga kanta at mga panalangin, nakasentro kay Kristo. Nakikita ba ang komunidad na kumikilos bilang katawan ni Kristo pagkatapos ng serbisyo? Nakikita ba ang mga ministry works, ang mga fellowship, pagkakaisa? O kanya-kanya na tayong uwi, kanya-kanya na tayong kuha ng makakaing, maiinom. Bahala na kung sino ang maiwan, maubusan, hindi makaparte. Nakikita ba natin yan sa simbahan? Kaya po nakakatuwa, even our fellowship lunches, naghihintay ang iba. Pinagkakasya, pinaghahatian ng tama para ang lahat ay makakain. Ang ganda po ng mga nakikita natin dito sa mga ehemplo nito sa DOCC Pampanga. Naghinahati, pinaparte, everyone. Kahit kakaunti, pinagsasaluhan, pinagpaparte-parte. Everyone has got something to eat. Nakasentro ba ang mga sakramento sa paalala ng gawain ni Kristo? Ang lahat ba ay nagpapakita ng mapagkumbabang paglilingkod? Is everyone serving in humility? Or nagpapakita? O hypocrisy? Hipokritong pagtulong, paggawa? Nakikita ba ito sa inyong mga churches na inaatinan? Sa ating churches po. Now, I'm telling po, hindi po natin nakikita ito. Maaari na po tayong mag-isip na lisanin ang simbahan at umanap ng simbahang ang mga ito ay makikita ninyo. Ngunit kung lahat nito ay nakikita nyo sa inaatinan nyong church ngayon, ipagdasal, maglingkod doon sa church na yan. Ipagdasal ang mga namumuno, ipagdasal ang simbahan, knowing that all authority, all governance, lahat ng kapangyarihan ay binigay kay Kristo para sa kapakanan ng simbahan sa iglesia na si Jesus ang sentro, si Jesus ang namumuno. Kaya nga sa church, sa kalangitan, sa langit, doon nakikitang very visible po ang paghahari, pagiging Panginoon, pinuno ni Jesus. Hindi pa sa lahat ng dako ng daigdig na ito. Kasi madilim pa ang kanilang paningin, ang kanilang pananaw, ang kanilang mga mata ay wala pa, spiritually blind, kaya hindi nila makikita yon. They would not even submit to the lordship of Jesus Christ. But one day po, everyone
will be subject to the lordship of Christ kasi ipinailalim sa Kanya eh. Lahat po, lahat pinailalim ang kapangyarihan ngayon at sa darating na panahon. Kaya po, ang ganda ng sinabi ng 1 Corinthians. Dito tayo magtatapos, 1 Corinthians 15:24. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Kailan po darating ang katapusan? Pagka tapos nito, lulupigin niya ang lahat ng kaharian. Sino yung niya? Ni Jesus Christ. Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan at ibibigay ang paghahari sa Diyos Ama. Yun po ang finality, the end of everything at magsisimula na ang walang hanggang paghahari ng Diyos na kasama niya ang mga naniwala, sumampalataya, may relasyon kay Jesus. Na siya ang tatalo, lulupigin niya ang lahat ng kaharian. So ang ganda po ng sinasabi ng Ephesians na ipinaliwanag niya kung bakit lahat ay subject to the lordship in the kingship of Jesus Christ. Hindi ko na po ma-emphasize pa ang napaka-importanting relasyon kay Jesucristo. I would stop there po. Sabi ni Leslie, ang pagpapalagana po ng salita ng Diyos ang maitutuloy natin sa iglesia ang sinimula ng Panginoon Jesus. Tama yun. Yung question kanina, yung mga gawain ni Kristo ay iniwan sa church. Yun po ang tutuloy natin. Ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Yes, that's what we should be doing. We should share and teach others about the Word of God. Kaya importante po ang mga Bible studies, discipleship, pakikinig sa mga turo at pangangaral na galing sa salita ng Panginoon. Sabi pa rin po, ang benefit po sa simbahan ng authority ni Jesus ay ang magpasakop rin naman sa namumuno sa simbahan. That's true. Maganda yun, maganda yung pinoint ni Leslie. Ang si Jesus po, ang Diyos po ay namumuno sa simbahan through, ang tawag dyan po ay delegated authority. Hindi ko alam ang Tagalog. Sino makakahanap po? Ano po yung sa Tagalog yung delegated authority? Ibig sabihin po, yung authority ni Jesus Christ ay ipinasa niya sa mga namumuno sa church, kamukha po ng pastor. So, ang kaya ang mga tao ay tumatanggap ng pag-aayos ng mga utos, mga assignment through the pastor. O mga namumuno, o iba pang klaseng pastor, o mga teachers, ipinasa po, i-delegate ni Jesus Christ ang kanyang authority. Kasi kung hihintayin natin ang Lord, ano pa ang gusto mong gawin namin? Saan mong ministry kami maging involved? O saan po kami, anong parte ng simbahan po kami makakapaglingkod? Well, you cannot hear the audible voice of God because He has given the authority through the leadership or the pastor of the church para malaman natin kung saan tayo mapapakinabangan o saan tayo kailangan. Kaya po, ang simbahan ay nasa authority ni Jesus Christ at ang mga miyembro po ay nakikinig naman sa mga inahabilin at binibigay at inaayos ng mga leadership, ng mga elders, mga namumuno. Okay? Kaya nga po, lahat is in order. Ang mga namumuno naman to, ang mga pastor po, ay hindi dapat naman umaabuso dahil nasa kanila dapat alam nila ang katotohanan na sila po ang hindi ang overall authority ng church, kundi si Jesucristo pa rin na sila ay mananagot. Sabi kanina, yung tanong natin, hindi ko pala na-check po yung church chat section natin. Sabi natin kanina, ano mga umiiral na kadiliman sa Pilipinas?
Meron doon, sabi ni Maya, greedy for money, yes. Power. Sabi naman ni Hilda, kasakiman. Yes, kasakiman. Kaya maraming korupsyon ngayon. Salamat po sa inyong mga input doon. Um, Ngayon po, questions. Meron kayong gustong i-question sa ating pong pinag-aralan ngayong gabi? Everyone should understand po how important it is to have a home church. A home church that is based, existing under the Lordship of Jesus Christ and fully obeying the Word of God. Kung wala po ito sa simbahan, humana po kayo ng simbahang ganito ang patakaran, ang pamumuno, at ang pagsunod kay Kristo. Well, if you already belong to a church na lahat ng palatandaang diniscuss natin kanina, then pray for the church, continue serving in the church. Kahit po mahirap, maraming mga pagsubok, mga challenges na mangyayari. Ulitin po natin, kahit po the one we're serving, Jesus Christ, is overall head of everything in heaven, on earth, lalo na po sa simbahan. It doesn't mean po na hindi na tayo makakatikim din po ng paghihirap, ng challenges, ng bagyo, pagsubok. We're still going to go through that. But palalakasin tayo knowing the one who is in control, in authority, is the one we're serving. Siya ang pinagsisilbihan natin. At lahat po ito, babaguhin naman niya, matatapos din ito. Anyone has a question? Anything else to add? So Alvin, meron ka madagdag? Or anyone? Kaya, how beautiful is to have a relationship with our Lord Jesus Christ, the one whose name is above every other name. Okay, again po, giving opportunity to anyone else to ask a question. Anyone wants to add something? Okay, silence means malinaw po sa lahat. Sana po naging malinaw sa lahat. Kung meron pong hindi kailangan, gusto niyo linawin, then we are willing po to stay or to reconnect sa inyo kung kailangan po ng another explanation. But for now, kung wala na pong question, let's ask Cha na atasan na mag-closing prayer ngayon. Good evening po. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Ama namin, O Lord, we thank you, O Lord, sa gabing ito na inyong ibinigay sa amin, O Lord. The opportunity, O Lord, to gather, O Lord, and feel you, O Lord, in the mid of our Bible study, O Lord. Lord, we thank you, O Lord, that you have delivered, O Lord, this message to us, O Lord, through Pastor Noel, O Lord. Thank you for guiding him, O Lord, giving him the wisdom and knowledge coming from you to share your gospel, O Lord, to share your message, O Lord. And Lord, help us, O Lord, to digest this, O Lord, and help us, O Lord, na ito po ay magrema sa aming puso at isipan, O Lord, at may apply po namin ito in our day-to-day lives, O Lord. Lord, marami pong salamat, O Lord, at ibinigay niyo po sa amin ang mga salita or mga bagay na kailangan namin tutukan sa isang simbahan, O Lord. Mga benepisyo na nanggagaling po sa inyo through church, O Lord. Ito pong mga inaral namin ngayon, O Lord, na nagbigay po sa amin ng kalinawagan na kung ano ang church na dapat na
pinupuntahan namin, O Lord, or we belong in a church, O Lord, that glorifies your name, O Lord. Only you alone, O Lord. And Lord, we thank you, O Lord, that you have given us the OCC, O Lord, our brethren, O Lord, to know, O Lord, your words, to know the real God, O Lord, the real you, O Lord, and how to serve you, how to praise you, and how to glorify your name. Lord, we ask, O Lord, tonight, O Lord, all of our brethren who are present right now, O Lord, lahat po kami, O Lord, ay may mga dalangin, O Lord, may mga heart desires, O Lord. May you grant this, O Lord, according to your will, O Lord. Lord, we ask, O Lord, that kami man po ay mag-separate sa mga oras na ito, O Lord. But Lord, allow us, O Lord, that before we sleep, O Lord, ito pong mga Bible verses, O Lord, na i-share po sa amin, O Lord, ay pagnilay-nilayan po namin, O Lord. And may this we be a guide to our day-to-day lives, O Lord. You bless us, O Lord. You provide our needs, O Lord. You keep us safe, O Lord. And Lord, allow us, O Lord, to grow and mature spiritually, O Lord. We lift up your name, O Lord, and lahat po ng ito, O Lord, we ask in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Salamat, Cha. Salamat, everyone.